una ako nag-start ng pigeon racing, actually it's a gift binigay sa akin ni Mr. Rayso. Tapos eventually, nag-infuse ako ng mga ibang birds galing kay Mr. Mariano Lee. Tapos hanggang nakakuha akong konting lines kay Mr. Ray Tamayo, hanggang up to this date, no? Meron akong nakuha bloodline kay Mr. Egayap, kay Mr. Nelson Chua. Sinubukan ko mag-pair ng galing kay Rayso at galing kay Egayap. Malay nyo, makaproduce ako ng champion based on sa mga lines na nakuha ko sa kanila. Pag winning lines, no, lalo na yung mga winning lines ni Rayso, pag yun ang binibreed mo, parang nandun yung expectation mo na uuwi kasi magandang bloodline. Although, hindi natin masasabi 100% na uwi. Pero, nasa right track ka kasi ang halos ginagamit mong ibon, yung mga kinarera niya o yung mga na-breed niya na mga proven lines din niya. Etong ibon na to is kapatid ng Ironman niya na nag-second overall ng South Race niya. Kapatid na kapatid to. Ito ang ginamit ko sa isang napauwi ko ng MacArthur. So, yung MacArthur race nila recently, MacArthur to Angeles, ito yung father na napauwi ko. Itong ibon na to, ito yung nanalo ko ng 2011 na North Race sa ACRPC. So ito yung trophy ng champion 2011 North Race. Yung method kung paano mo pauwiin yung ibon yun ang nakaka-challenge. Kung paano ka magbe-breed at baka ka-breed ka ng champion lines na napakahirap hanapin. From time to time, syempre, gumagawa ka ng ways para umabot ka sa point na ma-reach mo rin yun kahit na yung number 1 slot, yung na pinakamahirap abutin talaga. Ito yung mga dinesign ko sa breeding loaf ko. So more on para hindi sila minsan nag-aaway-away. Ginawa ko individual sila. Sinubukan ko mag-pair ng champion ng Old Bird ng South, champion ng Old Bird ng North. Malay mo, swerte din tayo. Kasi ang breeding medyo pagod. Kasi kailangan mo check yung itlog, kung okay ba, kung may similya ba yung kalapate, kung wala bang may sakit sa kanila, hanggang sa paglaki ng mga offspring nila. So, check mo lahat yon. Kaya medyo mas pagod ang breeding kaysa sa pinapalipad mo na, tinitrain mo na yung mga ibon for the race. Itong portion naman na to, dito ko muna linalagay yung mga wini-win kong mga yearlings. Katulad ng ginagawa, papalakasin ko sila. Tapos, pag malakas na silang kumain at kayang-kaya na lang yung sarili nila, doon ko lalagay sa race loaf nila. Actually, marami akong loaf, no? Meron isa dito sa taas. Yun, medyo, ang loob niya is wood. Medyo may ventilation siya sa taas. So, yung mga ibon na winin ko, no? Pag malakas na sila, ipapanik ko na dito sila sa loaf na ito. So, ito yung North race loaf ko. So, more on ito yung halos wood ang ginamit ko dito, pero lang sa flooring. Tapos, so, din-design ko lang yung perch na medyo mas maraming ibon ang pwede kong malagay. Although, kailangan kasi ang loaf mo, yung perch mo 1:1 para sa akin. Dapat hindi sila nakukulangan ng tutulugan. Kasi yung pagkakalapate, kailangan matyaga ka. Saka wala kang sawang sumusubok dun sa mga linyada. Hindi porke nakakuha ka ng champion line, kagad mag-champion ka. Usually, pag may sakit ang ibon, magkukonsulta ako sa veterinarian. Tapos, syempre, magbibigay sila ng pointers kung paano mo iti-treat. Minsan, sa tagal mo rin nag-iibon, halos alam mo yung ibang simptomas ng sakit na meron naman kami nakahandang gamot na nabibili rin dito sa atin. Ang pagkakalapate, kailangan yung passion nyo nandyan, yung hilig nyo. Kung wala rin hindi nyo rin hilig ang pagkakalapate, mas magandang huwag nyo ng pasukan kasi hindi ganun kadali ang pagkakalapate. So sa lahat ng mga tumatangkilik ng pigeon racing, lagi nyong ilagay sa isip yung honesty at yung dedication nyo sa ibon. Hindi lang lagi sa ibon at yung samahan. Kasi ito isang malaking organisasyon na maraming nagkakalapate, na maraming chismis at pag-aaway. Dapat tigilan na lahat yun. Dapat lahat tayo magsama-sama para panatilihin natin masaya ang pagkakalapate dito sa Pilipinas.